Base dito sa ating satellite animation, wala tayong nakikitang deep convective cloud sa anumang bahagi po ng ating kalupaan na maaaring magdulot ng tuloy-tuloy na malalakas na pag-ulan. Ridge of high pressure area pa rin yung nakakaapekto dito sa bahagi ng Northern Luzon at magiging mainit at maalinsangan pa rin po yung ating panahon sa malaking bahagi ng ating bansa. Nananatili din pong mababa yung possibility ng mga pag-ulan. Ngunit dito sa area ng Mindanao, posible pa rin po yung mga isolated rain showers, dala ng localized thunderstorms. And bukod po dito, yung bagyo naman na minomonitor natin sa labas ng ating area of responsibility na may international name na Sinlaku ay huling namataan sa layong 2,620 kilometers east of southeastern Luzon. So nasa labas pa po ito ng ating area of responsibility and yung maximum sustained winds niya ay 185 kilometers per hour at may gustiness na umaabot sa 230 kilometers per hour. Ito po ay nasa super typhoon category pa rin at kumikilos pa west-northwestward sa bilis na 10 kilometers per hour. Base din po sa ating latest analysis ay mas bumababa pa yung tsansa nito na pumasok sa loob ng ating area of responsibility and wala rin po itong epekto sa anumang bahagi ng ating bansa. And may kita nga po natin dito sa ating tropical cyclone forecast. Base po ito sa latest natin na TC threat potential na mananatili nga pong malayo itong si Bagyong Sinlaku sa anumang bahagi ng ating kalupaan dahil magre-recurve nga po ito habang binabaybay ang karagatan.